Mapagpalang araw po mga kaibigan. Reaction. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon mga kaibigan. Ito po ay tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at mukhang meron na pong nangyayaring problema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, no? So, parang ang lahat ng mga congressman ngayon ay parang nagbalimbing na sila o nagchapsuy na sila. So, kailangan nating mapanood to. Bigyan natin to ng reaksyon. At, ayan. Ito po ay isang reaksyon na natin tong video na ito. Ito po ay sa ENC, balita, no? At ito po ay napakaganda. Napakagandang balita po ito ngayon, no? Para sa ating mahal na presidenteng VP, ating presidenteng Sara Duterte. At, let's go. Yes, Congressman Rodriguez. The allegation on paragraph on ground 6 is found in page 97, 98, and 99. Yes, of the complaint. In the grounds, it's stated here 291, the Vice President desired destabilization. Again, she joined the hakbang na maisog prayer that encouraged the military rebellious action aimed at unseating President Marcos Jr. This is not complete because the statement of facts shows who are the persons who did this allegedly destabilization. So let's go to page 46. I'd like you to flash the statement of the Honorable De Lima, yung grounds, so that we can see that may disparity sa sinabi niya doon at saka itong 106. Can you flash again the first bullet? Comsec. Yeah. Okay. Here, the first one. So this, okay, very clear. On January 20th, VP Sara joined the hakbang na maisog prayer in Davao City, where former president, so here there is no former president in the grounds. Clearly, the one, proposing and encouraging the military to take rebellious action against President Marcos was former President Rodrigo Duterte, not Vice President Sara. So very clear. In their own allegations, page 110, former President Rodrigo Duterte. Hindi niyo matitibag ang number 1, no? President in 2028 election, Sara Duterte. No? Sara Duterte. Protect Sara Duterte. Yun. Encourage the military to rebellious action. There is no allegation here that the Vice President took the microphone and said, let us therefore take rebellious action against the President. So therefore, there is no basis for this to hold the Vice President accountable. Next, on March 12, 2024, she again appeared at a rally where statements were made questioning the legitimacy of the President. Now, where is Sara Duterte here? There is no statement here because here I have the page 1111 paragraph on March 12 exactly. During the rally, malicious statements were made to impugn the legitimacy. Where is Sara Duterte here impugning the legitimacy of the President? None, because she did not speak there. You see. So the second allegation has no basis. Okay. Third, designated survivor. We're going to a movie here of a film. Tama. We're using here the film to be a part of impeachment. I know, ano ka ngayon, Junel? Laila de Lima, ano yung tingnan mo ngayon? Designated survivor. Kapa. So therefore, there's no basis. Designated survivor. It can just be stated, as a matter of, that movie of designated survivor. So nothing really there that will destabilize. It does not say, let us remove the president. Nothing. Okay, then let's go to the third one. Here, the
113. Can we go to the next one after designated survivor? To attacking and apologize. Let us go to what is stated there. On August 25, 2024, is that the one there? What is stated here is the Vice President started publicly attacking the President. There is no quotation that she attacked the President. Hmm. And then, period. This is the allegation in the complaint. Hmm. She said, according to 113, on August 25, 2024, the Vice President started publicly attacking the President. What was said to attack the President? Nothing here because nothing. She did not say anything attacking the President. Hmm. Here, the next sentence, she even apologized to members of the King of Jesus Christ, Kibolos Church, for campaigning and running with Vice President Marcos. Well, that is her opinion. Hmm. Saying that, but she did not say, let us remove the President. Nothing of that sort. She just apologized that she campaigned and running with the President. Therefore, that particular allegation is not sufficient in substance. And now, we go to 114. Ito na. 114, she made pronouncements expressing a desire. Ano yun? 114. I will read to you. Ta- Then, on October 18, 2024, VP Sara made public pronouncements showing her desire to decapitate the President. Now, let's go, because it's stated here. Let's go to what is stated. Gusto kong tanggalin yung ulo niya ba? Gusto ko. Desire. A desire. Not a threat. Just a desire. Hmm. Can we prosecute somebody with desire? Hmm. Second, I imagine myself, imagination. Can imagination be a basis for impeachment? Hmm. You see? And then she continued, hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Well, that is her opinion. Hmm. Are Opinion. we going to also impeach her because of an opinion? Okay. And lastly, she said, kung presidente niyo siya, okay lang. Tingnan mo, okay lang daw. Ako, hanggang vice president lang ako. Hmm. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Ulat itong number 1 para sa akin. So she's not recognized. So but is this therefore impeachable? Mr. Madam Chair, we believe that ground number 6 has no sufficiency in substance to say that she is destabilizing or the government or high crimes. In fact, Hmm. our president is performing his duty. Hmm. In fact, the military is not, is destabilizing the president. We are moving forward with President Ferdinand Bongbong Marcos. And so therefore, we do not see any effect of this. Also, Madam Chair, we are therefore saying that number 6 ground should fall. Thank you very much. Thank you, Honorable Rodriguez. Wala na. Talo na po sila. Now we recognize the Honorable Brian Poe. Madam Chair, it brings me no joy to investigate a fellow public servant. However, I would be remiss in my duty as a vice chair not to study the facts of this impeachment complaint. With respect to a man I consider my mentor, very well argued. But for the sake of the body, I think it's very important for us to actually look at the context by which these events occurred. With the help of the ComSec, I'd like to request that the articles that were cited in the annex be displayed for the committee so that we can go through the events one by one. You are requesting for I'm requesting for the articles that were cited in the annex of the articles impeachment cited as annex of the impeachment complaint. with reference to the January 28th date, the March 12th date, the July 17th, and the October 18th. What are these articles all about? So on the 28th, it is with regards to the rally at which the Vice President had attended. On March 12th, it is with regards to the remarks made by the Vice President against the President and his administration. On the July 17th, it is the article referring to
the Vice President referring to herself as a designated survivor. And shortly after, on October 18, the article referring to when the Vice President had the desire to decapitate the President. These are the articles that would be flashed. This is a if ever. total of 4 articles. I believe, ComSec, is it for, we have 4 articles? 4 articles? 3. 3 articles. 3 articles. Okay, so with the indulgence of 2 articles. 2 articles. With the indulgence of the justice members, we would like to show the articles per request of the Honorable Vice Chair Brian Poe. So, Madam Chair, this is the article regarding the rally that took place. And then the second article, please. And this is the other article for the prayer rally. Now, with the indulgence of the committee, since what's being discussed here is are these dates, would it be possible for us to use the video clips that show the actual incidents themselves? Because if we're going to sit here and read the articles, it might be quite difficult. Anyway, this is for public consumption. We're not introducing new evidence here, and it's all on public record because these have been displayed on the news and in social media with the permission of the chair. Madam Chair, You are requesting for videos Requesting to be for played. videos Videos relating of the to same these. incident. Yes, Madam The Chair. Honorable Suntay, what's the Yes. pleasure of... Madam Chair, I would like to Honorable reiterate the videos has not been attached as part of the complaint. And if Are you opposing? if what Congressman Post states is accurate, that it has been shown on Facebook, on social media, widely, then there is no need to play it. Mag-aalas 3 na rin po kasi. Yes, we are Tatanong almost pa done ako. with the first impeachment complaint. If the Honorable Suntay is not opposing the video, I think it needs to be shared to the justice members for them to be guided in judging whether or not the requirement of the sufficiency in substance is met. The Honorable Ryan Poe? Madam Chair, the videos are not being displayed to paint one side or the other, but merely to give context to what is being said here, because these events happened almost 2 years ago. So it's just for us to make an objective assessment on whether or not there's actually substance here. Tama. So for the record, the video will be presented to guide the justice members in our determination of sufficiency in substance with respect to the 6th ground of the 3rd impeachment complaint. Committee Secretariat is directed to play the video. Madam Chair, I think for purposes of The Honorable Rodriguez. yeah, thank you. Chronologically presenting it, I think we should get the video first of the January Tama. 28, 2024. Tama. Is that the request of Congressman Brian? Honorable Chair. Poe. Yes, if we could do it chronologically, so that it also makes sense to the members of the committee, starting with January 28, 2024, then next would be March 12, 2024, and then after would be July 17, 2024, and then 18 October 2024. Again, with no predetermination as to whether or not there is sufficiency in substance, but just to give context to the arguments being made today. All right. The COMSEC is directed to play the video chronologically, beginning with January 24, 2024 video and ending with October 18, 2024. This is a total of 4 videos. Kindly play. Mga kaigsunan ko, padayon nato nga mahalon ang atuang nasod. Mga kababayan, patuloy nating mahalin ang ating bayan. Mabuhay kayo, mabuhay ang Pilipinas. Oh, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung kinikik sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters, not even. You are, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag
na huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituluyan kay magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses at sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military, nag-i-encourage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-space, ang pinag-usapan ang putang inang kupring Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin ninyo. Gawin ninyo, kawawa ang Pilipino. Yes, Dante, good evening. Greeting, Harley. In today's prayer rally conducted by the Sunshine Media Network International, or SMNI, and supporters of religious group leader Apollo Kibuloy, some former and incumbent government officials have attended the program. Vice President Sara Duterte arrived first, though she did not speak or give a message before the crowd. Before 8 o'clock tonight, former President Rodrigo Duterte arrived here at Diwasang Bonifacio in Manila. With him are Senators Christopher Lawrence Bongo, Ronald De La Rosa, and Robin Hood Padilla. Former presidential spokesman Harry Roque and former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo also arrived earlier. Senator De La Rosa said they came over to show support to Kibuloy. Meanwhile, former President Duterte urged the public to be vigilant, especially that the Marcos administration is allegedly now trying to amend the Constitution. Duterte said the current regime's main objective is to extend their term through charter change. He also emphasized that if any provision of the Constitution will be touched, the whole Constitution itself is now open for amendment. And it's our latest live from Manila. Back to you, Harley. Thank you, Dante. Vice President Sara Duterte will not attend the third State of the Nation address of President Bongbong Marcos on July 22. In an ambush interview on Thursday, July 11, Duterte says she will skip this year's SONA. She also names herself the designated survivor. No, no, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. A designated survivor is a U.S. government official chosen to stay at a secure location during events where top leaders are gathered. This ensures continuity of government in case a catastrophic event kills or incapacitates the president, vice president, and other top officials. There is no such position yet in the Philippines. Well, nandun lang ako. Nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Tama. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. When was that, ma'am? One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya. I-lip read niyo yung sinasabi niya. Why? Honorable po? Madam Chair, so again, since we were able to play these videos, we better understand the context of what had happened, what was said, and it is up to the committee to decide whether or not this is sufficient in substance. We're not debating whether or not there
are grounds for impeachment yet. It's more of whether or not there's substance in what was submitted. And what we have is that she did attend those rallies and that she did make these statements. And so, with regards to sufficiency and substance, it does seem that these are all included in the impeachment complaint. Madam Chair? The Honorable Suntay first, and then the Honorable Rodriguez. Thank you very much, Madam Chair. Well, as we could see, based on the videos, along-lalo na yung una, statement ni BP Sara doon, patuloy natin mahalin ang ating bayan, which is very telling ang kanyang disposition. Yung mga ibang videos, hindi ko na-explain because I will not be able to explain it anymore because I cannot explain it better than how my esteemed colleague Rufus Rodriguez explained it. Baka masira ko lang yung explanation niya kung tutulungan ko dahil maganda na yung explanation niya. Well, then dadako na lang tayo sa culpable violation of the Constitution. In the context of the Philippine Constitution and the ongoing 2026 impeachment proceedings, this proceeding, culpable violation of the Constitution is a high legal bar. It is not just about breaking the law, it is about a specific guilty breach of the fundamental law of the land. Kung ang pagbabasihan natin, yung mga pinakitang video, I don't think we will see any fundamental breach. The key word here is culpable, which implies a degree of perversity or guilt to commit this offense. The official must have acted with a deliberate intent to disregard the Constitution, which I believe is non-existing. Kung dadako naman tayo sa sedition at sasabihin natin, hindi, seditious yung mga ginawa kahit na nakita naman natin na hindi. Ang mahalagang tanong sa batas ay hindi. Klarong-klaro po mga kaibigan, ito po ay isang political attack po dahil ayaw nila, no, na makatakbo si BP Sara for the next president, no, sa 2028, pero hindi pa rin. Competence talaga yung ginagawa nila ngayon na impeachment, 4 yung impeachment, no, na complaint. Pero yan ay binasura na po ng Supreme Court, pinakamataas na korte ng ating bansa. Pero pinapatuloy pa rin nila dahil gusto nilang ma-impeach, no? Pero kahit anong mangyari, BP Sara mahal ng buong Pilipino, no? Dito sa Pilipinas. So hindi yan matutuloy. First, pinadala niyo si Tatay Digong sa The Hague. Pero ngayon nakita na very weak po yung prosecution, no, dahil wala silang sapat na ebidensya na crimes against humanity yung ginagawa ni Tatay Digong, dahil ang pinatay niya noon ang naging napatay is mga kriminal. So sa ato pa ang ICC is a court for the criminals, no? So, anong mas importante, yung inosente o yung mga kriminal, yung mga drug lords, yung mga drug users na posibleng na maging dahilan kung bakit mamatay yung mga inosente, mga dahilan kung bakit nag-rape at gidlabay sa kalibunan. So, wala man sila because they are protecting the criminals. Ganon lang. So, patuloy pa tayo, marami po tayong pag-uusapan. Ay, magandang araw sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong araw so far? Ngayon po ay araw pa lamang ng Tuesday. Ako po ay medyo late nagising ngayon dahil kagabi may pinanood akong opera, no? Dapat ang aming mapapanood yung Ana Netrenko na pinakamagaling na sopranos daigdig. Actually, hindi ako masyado bihasa sa mga ganyan, kaya lang yung misis ko talagang aficionado. Akala ko makakapanood si misis, kaya bumili ako ng ticket na pagkamahal-mahal. Pero nung hindi nga nakarating si misis, ay parang nanalo ng loto yung isang asawa ng kaibigan namin dito at siya ang akin na isama.
yung alam niyo yung soprano na yan na pinakamagaling sa daigdig, si Anna Neptrenko, fan na fan yung aking misis na isang paboritong aso niya ay pinangalang Trebs, no? Dahil napakataas tumili ng asong yun at ganyan nga yung kay Anna Neptrenko. At alam nyo, kagabi, but excited ako dahil sabi ko nga siguro ito na yung huling opera panunurin ko dahil isang opera pa lang talaga nagugustuhan ko out of mga 5 napanood ko. Sabi ko baka hindi talaga para sa akin yan, no? Kaya lang, sabi ko, pag nakita ko na yung pinakamagaling na soprano, baka itigil ko na, no? Kaya lang, ang nangyari kahapon, hindi nakakanta yung sopranong Anna Neptrenko dahil nagkasakit. Nagkaroon ng isang replacement, nakakarating lang dito sa Vienna ng 5:30, 7 o'clock nagsimula ang program, abay binupa ng mga tao doon sa teatro. Ako naman, kahit anong sabihin nila, dumating lang ng 5:30 in the afternoon, walang rehearsal, nagkakakanta para lang matuloy yung opera. Dapat naman pasalamatan din siya. No? Pero matindi pala yung mga tao ditong nanonood ng opera. Kapag ayaw nila yung singer, ito lang ibubu. At ito naman ang dahilan kung bakit dito sa Vienna, itong opera house nito, kinikilala na isa sa pinakamagaling sa buong daigdig, kasama ng Paris at saka ng London. Tsaka ng La Scala sa Italia. No? So yan po yung 4 na pinakamatitinding opera houses. At kung ikaw ay talaga isang opera singer, kinakailangan kumanta ka dyan sa 4 na yan para kilalanin ka na talaga isa sa pinakamagaling sa daigdig. Pero medyo nawindang ako kahapon kasi nga, wow, parang nagkaroon ng baseball game, ng football game doon sa loob ng opera house na yung mga tao ay con todo forma, mga nakabowen tie, mga nakagown, pero nagsisigawan doon sa kalahating portion ng building, nagsumisigaw na boo doon sa replacement na kumakanta. Doon sa kalahati naman, bravo, no? Kasi nga, ang tingin ko, hindi talaga magaling yung pumalit. Pero ano man ang gusto ninyo, no? 5:30 ng gabi, 7 o'clock ang performance, dumating yung babae, walang rehearsal, nagkakakanta na ron. Hindi naman ganun kasama, no? Hindi rin ganun kaganda. Pero marami naman mga ibang performers doon. Napakagaling ng Mongolian na baritone, napakagaling ng Russian na tenor, no? So, napakagaling ng orchestra, no? Pero kanina, nabasa ko nga dun sa periodiko, winakwak ang naging performance kagabi, no? Well, anyway, yan po nagpapakita kung paano talaga in action ang freedom of expression dito sa Europa, isang bagay na dapat talagang mapatupad din sa Pilipinas. Dahil kahit anong opinion ng isang tao, importante yan. Dahil sa isang malaking merkado ng idea natin malalaman kung ano talaga ang katotohanan. O pag-usapan po natin dahil ako na naman ay nakapag-usap sa ating confidential source na in the know talaga kung anong mangyayari. Pero ito naman pong aking sasabihin ngayon, corroborated. Dahil alam naman nyo, ako'y nanggaling naman sa Kongreso rin, ng 17th Congress. So nung sinabi ng confidential source itong mga bagay-bagay na ito, kinumpirma ko naman sa 2 kong mga dating kasama sa Kamara de Representante. Alam nyo ba ho, na para masigurado ang numero 1/3 ng Kamara de Representante na maghain ng impeachment complaint sa Senado, anong ginagawa ng liderato? Well, tingin ko, yung mga dati-dating ginagawa, yung sinabi ni Cheese Escudero na ginagamit ang AIX, tupad, at kung ano-ano pa para garansya na pipirma ang mga congressman sa impeachment complaint lamang kay Inday Sara, ganyan pa rin po yan. Tuloy pa rin yung AIX, tupad. Pero ang buhay ng congressman talaga, yung projects, yung mga kalye at mga buildings na sila'y nangungumisyon dahil nga merong kuntsabahan sa panig ng district engineer at saka ng district congressman. So lahat ng bidding sa mga project ng mga district congressmen dapat ibigay ng district engineer doon sa kontratista ng congressman. At dyan nga nagkakaroon ng mga porsyento ng mga unang panahon, 5% kapag building, 10% kapag kalye. Ngayon, lumalabas, sabi nga ni Mayor Magalong at mga naman lumalabas sa mga testimonya ng mga taga-Tibid-Bulaich, hindi na po yan 5 to 10%. As high as 70%, pero alam natin na si Bangag, si Marcos Jr., according to Zaldico, 25% ang kinukuha. So ngayon sabihin na natin ang naging SOP ay 25%. Napakalaki pa rin po niyan. Kung ikukonsidera mo na ang proyekto ng infrastruktura, meron na pa po yung inputted na 15% kita para sa kontratista. So kung meron 25% plus yung 50%, minimum 40% nawawala sa proyekto. Tanggalin mo pa yung mga taxes dyan sa kalahati. So ibig sabihin, kalahati lang talaga
ang dapat na ginagastos natin na halaga para sa mga infrastrukturang proyekto at karamihan talaga ay napupunta na sa korupsyon. So anong mang gagawin nila ngayon? Well, tuloy po yan. No? Lahat yung mga AIX, mga tupad, tuloy pa rin po yan. Ang makakatanggap lang yan ay yung mga lalagda sa impeachment. Ngayon po, ang sabi ng aking informante at nakumpirma ng dalawang nakaupong kongresista ngayon, kapag hindi ka daw pipirma sa impeachment, naka-hold either ang bidding o ang award ng mga proyekto sa kanilang mga distrito. Napakahirap kong gawin yan, ha? Kasi ang gawain sa Kongreso at saka DPWH, hindi na nila inaantay yung pagpapasa ng pantaon ng budget. Bago pa matapos ang deliberasyon ng Kongreso sa pantaon ng budget, binibid out na yan. So kung ang proyekto ay popondohan ng 2026 budget, nabid out na yan ng last quarter of 2025. At karamihan ng mga hinayupak sa congressman na yan ay nakakatanggap na ng advance. Pag-award, binibigay na lahat yung mga kanilang kinakailangan na tongpats. Ano ang ginagawa nila? Ay nako, ngayon ang ginagawa nila, withhold yung certificate of award or withhold yung certificate of award nga o yung pag-release ng pondo sa mga proyekto maski ito ay na award na at na-bid out na. Para nga paniguro na yung mga congressman ay boboto sa impeachment. So, karamihan naman dyan nakakuha na ng advance. Pero kapag hindi talaga natuloy yung award, malalagot si congressman kaya kailangan magbalik kasi kawawa naman yung kontratista na nag-advance. No? Although may mga iba dyan talaga, makakapalang mukha, sasabihin nila sa susunod ka nilang bumawi. No? Pero yan po ngayon ang aking nakalap na impormasyon na walang infrastructure projects na ma-award o mabibid out para dun sa hindi pa nabibid out kung hindi pipirma ang district congressman. Kaya naman po, mabigat ang presyo para pumirma kay sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Yung mga AIX, sabihin na natin makakakuha sila ng mga 300 million worth. Okay? O hindi, siguro masyadong malaki kung kada congressman. Siguro lagay na natin na tagwo 100 million sila. Ang tongpats dyan po pwede naman kalahati kasi alam naman natin hindi nila binibigay ang tulong sa mga mahihirap talaga na buo, no, na pinabawasan nila. At well documented naman po yan. Na minsan, 1/3 nga lang binibigay o 1/4 at binubulsa ni congressman yung mas malaking halaga. No? Pero ang pinakamalaking kubra talaga ng kongresista ay yung sa infrastructure project. Bakit? Well, dapat po yan, dahil dun sa formula ni Cabral, halos lahat dapat minimum 1.5 billion worth of projects. So kung 25% kayo ng average tongpats, dapat kumikita sila ng hindi bababa sa 300 million annually. Mantakid nyo, yung halaga ng pirma ngayon, hindi bababa sa 350 million. Dahil nga po kasama yung infrastructure na kung saan kikita sila ng average of 25% ng tongpats. At siyempre, mag-i-eleksyon na sa 2028. So kinakailangan ng inaasahan ng mga congressman, meron siyang 300 million ngayon at sa susunod na taon, kung kailan magkakaroon na ng eleksyon, 2027 na, meron pang pangalawang 300 million para makumpleto at least yung 1 billion na kita kada congressman na maski kalahati gagamitin nila para sa kanilang eleksyon kasi tubo pa sila ng kalahating bilyon kung ang kanilang kubra sa 3 taon ay 1 bilyon. Yan po ay average kasi ang formula ni Cabral, wala namang distrito na hindi makakakuha ng at least 1.5 billion na proyekto. Kaya nga po, ang aking estima, 300 million kada congressman ang kubra kada taon pagdating sa infra lang. So kung ikaw ay congressman at hindi makakakuha ng 300 plus mga 100 pa sa iba't ibang mga ayuda, 400, paano? Ang iniisip naman nila, well anyway, maintindihan naman Inday Sara yan, no? Dahil politiko rin siya. So baka pipirma na sila. At sa katunayan, ako'y nagtataka, no? Dahil itong aking kaibigan na byuda ni Governor Degamo na alam natin ay isa sa mga pinatay, no? Biktima ng extralegal killings na malapit at pinuntahan talaga ni Inday Sara nung namatay si Degamo. At ako mismo, nung ako'y nasa Malacanang, ako naglalapit dyan kay nasirang Governor Degamo, kay Tatay Digong. Kada kailangan niyang kausapin si Tatay Digong, ibang door o ibang gate ko siya pinapapasok kasi malakas din yung influensya ng kanyang mga kalaban sa Malacanang. No?
So anyway, kaya nagtataka ako na, wow, kanina nakita ko na nagsasalita itong biyuda ni Governor Dicamo na kinakailangan daw talaga matuloy impeachment dahil nagbanta sa buhay ng presidente at ng First Lady, ito si Inday Sara Duterte. Kailan nagbanta yun? Ako naman ang nag-carry nung broadcast na yun, no? Dahil yun po ay ililipat nila si Yusek Laika Lopez sa kulungan ng mga kababaihan, no? Na talagang hindi naman dapat dahil siya ay under contempt lamang. Bakit siya padadala doon sa kulungan ng mga sentensyado ng mga kababaihan, no? At kineri ko yan live sa aking Facebook. Ang sinabi ni Inday Sara doon, hindi niya pinagbantaan ang buhay ng presidente at ng unang ginang. Ang sabi lang niya, pag may nangyari sa akin, i.e. pag may pumatay sa kanya, meron na rin siyang pinag-utusan na patayin yung mga nag-utos sa kanyang pagpapatay. Yan ba isang banta sa buhay? Yan ay isang habilin na kapag siya'y pinapatay, siguruduhin na magkakaroon ng katarungan ang pagpatay sa kanya. Ibig sabihin, conditioned. Hindi dapat gawin ang kanyang huling habilin kung hindi naman mangyayari yung dahilan kung bakit siya naghuling habilin. Na gagalaw lamang kung papapatay siya ng presidente at ng first lady. At ano naman ang sabi ng ating confidential informant? Na talagang ang bilin nitong si Marcos, wag na wag payagang maging presidente si VP Sara. Yan ang malinaw na order na pagpatay. Kasi alam naman natin na ang pipigil sa pagiging presidente Inday Sara, nakasalalay yan kung siya ay, number 1, matatanggal, mako-convict para na merong parusang perpetual disqualification from public office. O di naman kaya permanent disability or kamatayan. Kaya ang sinasabi namin, ako Inday Sara, pagbutihin mo ang seguridad mo ngayon dahil ngayon ikaw talaga nangangalampag sa lahat ng mga survey at walang kalaban-laban ng kahit sino man sa iyo para magiging presidente dahil nga kinidnap nila si Tatay Digong at kinulong sa dahig na lalo pang naging dahilan kung bakit nangangalampag ka ngayon sa survey, baka nga gurgurin ka na. Wika nga na aking kaibigan na si Maharlika. At ako'y naniniwala na talagang anytime kakabahagi pa rin niya ng plano. Bagamat ngayon, ginagamit nga nila ang pondo ng bayan para masiguro ay yung pagpapatanggal sa opisina at saka yung pagliliti sa iyo at pagkukonvict sa iyo na merong perpetual disqualification for public office. Nang sa ganon, hindi mo sila malampaso sa eleksyon sa 2028 dahil hindi ka nila papayagang tumakbo sa eleksyon. Kaya nga po sinasabi ko at ginagamit ito ng mga kalaban. Out of context yung sinasabi nila, nasabi kong hindi pinanalunin ng mga Marcoses ang Inday Sara dahil totoo po yan. Habang nakaupo ang mga Marcoses, hindi sila papayag na maging presidente si Inday Sara Duterte. Kung hindi man daraya, sisiguruduhin nila hindi makakatakbo si Inday Sara. At kasama na yan yung posibilidad na po pwede nilang gurgurin si Inday Sara. Kaya wag niyong mong baliw-bilukturin ang aking sinasabi. Hindi po huhupa ang aking katapatan sa mga Duterte dahil nasira ng ang buhay ko. Bakit ngayon pa ako babaliktad, di ba? Kung kailan malapit na ang tagumpay. Lahat naman tayo nalalaman natin bilang ng araw nitong bangag. Unang-una dahil sa kanyang sariling ginawa sa kanyang katawan. Tingin ko, bibigay ang katawan dahil talagang alam naman natin yan. Nasa Biblia yan. Kinakailangan, alagaan ang ating mga katawan dahil yan ang templo ng Panginoon. Anong ginawa niya? Well, syempre, sinalawla niya ang katawan niya dahil sa kanyang bisyo sa pinagbabawal na polboronic, di ba? So alam natin na hindi na magtatagal yan. Either yan ay bibigay dahil sa kanyang bisyo, at tawag doon OD, o di naman kaya bibigay yan dahil sa magmamalfunction ng ilang bahagi ng kanyang katawan na usually ay resulta ng pag-abuso sa cocaine, o di naman kaya talagang tatawagin na lang yan ng Panginoon or matatanggal yan dahil ang taong bayan hindi na maatim ang kanyang pagpapatuloy sa pwesto. Kaya ngayon pa ba ako babaliktad? Hello! Pagtapos ng lahat na aking pinagdaanan, magdadalawang taon na ako, malayo sa pamilya, malayo sa mahal sa buhay, walang kita, sinira ang pagkatao ng mga tarantadong mga tagawad committee. O ngayon pa ba ako babaliktad na alam ko na nandyan na ang tagumpay sa mga inape na mga administrasyon ni Marcos. Pero mabalik po tayo sa ating pinag-uusapan, kumpirmado ko po ngayon, merong triple verification na bukod pa doon sa mga pagbibigay ng mga ayuda sa mga kongresista para sila ay pumirma sa impeachment complaint,
Hindi po ngayon pinapayagan ng award ng mga proyekto ang pagbibid ng mga proyektong infrastruktura sa mga distrito ng mga kongresista kung hindi sila pipirma sa impeachment complaint. Dahilan kung bakit yung ilang mga malalapit nating mga kaalyado gaya ni Congresswoman Decamo na talaga namang pinanindigan ko na dapat magkaroon ng katarungan ng kamatayan pagkamatay ng kanyang asawa, ngayon ay nagsasalita para i-impeach si Inday Sara Duterte. Ewan ko, baka naman kasi nagselos itong si Congresswoman Decamo dahil nabalitaan, sinabi ni John Vic Remulla nung minsan ay dumalaw daw itong si Inday Sara kay Arnie Teves sa kulungan at si Arnie Teves sa pinaghihinalaan. Pero kung ako naman si Decamo, sos Mariosep naman, politica is addition. Bakit pa sa panahon na alam mong ang susunod na presidente ay si Inday Sara Duterte, gayon ka pa ilalaglag ang susunod na presidente ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagsabi na dapat ma-impeach si Inday Sara dahil siya ay nagbigay ng banta sa buhay ng presidente na hindi naman totoo. Dahil ang pinangangalagaan niya, yung sarili niya munang buhay. Kaya siya nagbanta ng ganyan para nga maiwasan yung plano na gurgurin siya na alam naman natin ay talaga po pwedeng gawin dahil ayaw ng mga Marcoses na bumaba sa pwesto, ayaw nila na maging susunod na presidente si Inday Sara Duterte. At bago po ba kalimutan, di ba sinabi ko na, tutuluyan nila si Cheese, tutuluyan nila si Estrada, tutuluyan nila si Villanueva, 3. Tapos tutuluyan nila si Bato at saka si Go sa ICC. Ngayon naman, ginigipit ang Bilyar. Ano ibig sabihin yan? Yung 2 boto ng Bilyar. O pwedeng yan ay mawala kay Inday Sara Duterte dahil ang sasabihin nila, hoy mga Bilyar, iniimbestiga na namin kayo ngayon for insiders trading. Pakukulong din namin kayong 2 senador pag hindi kayo bumoto para sa pagpapatalsik kay Inday Sara sa pwesto. So nakikita na natin ang scheme Sa Kamara, sisiguraduhin nila na magkakaroon ng 1/3 para makarating sa Senado. Ang kanilang pamamaraan, yung mga usual na mga ayuda at saka ngayon, talagang yung heart, yung puso ng pinagkakakitaan ng mga congressman, yung kanilang infrastructure budget, hindi po pwedeng i-award, hindi po pwedeng i-bid out ng hindi pumipirma sa impeachment. So siyempre yan ang buhay ng kongresista 2 years before election. Ang inaasahan nila yung kita nila sa infrastruktura, at least kalahati, gagastusin nila muli para pambili ng boto. Kayo naman, nagpapauto, nagpapabili ng boto. Ang dapat na estilo dyan, tanggapin nyo na tanggapin. Pero lalong magbumili ng boto, lalong wag nyong iboto. Ba't naman hindi nyo tatanggapin yung perang yan? Galing naman sa inyo yan. So hindi ako nagsasabi na para akong Pontius Pilate. Sige, tanggapin nyo. Grasya yan na binibigay. Pero huwag nyo naman ibenta yung boto nyo, tanggapin nyo dahil pera ng taong bayan niya na binabalik ng mga korap na mga congressman. Pero iboto mo yun naman yung mga karapat-dapat nang sa ganun ay magkaroon tayo ng solusyon sa mga problema natin. Bangag na nga ang presidente tapos aanga-anga pa yung representante nyo na binibenta ang kanyang boto para sa impeachment. Ano na mangyari sa bayan natin? Eto nga, nagkakagalo sa Middle East, wala tayong medyong nahahanap. So yung anunsyo nila na under investigation ng Villar family dahil gusto pa nilang dagdagan ng 2 pang boto ang hindi papabor kay Inday Sara. So dun sa 5 nauna na talagang tinatarget nila na mawawala sa minorya, doon sa 4 na natitira, sinisigurado pa nila na 2 boto, Villar, ay hindi boboto para kay Sara Duterte. So ngayon, lumalakas ang posibilidad na matatanggal talaga nila si Sara Duterte dahil nga ginigipit nila pati mga senador. At 7 senador na ngayon ang kanilang ginigipit. Hindi ako magtataka kung ang susunod na gigipitin dyan ay yung magkapatid na Cayetano. Yung magkapatid na Tulfo naman, sa kanila talaga yon. So hindi na nila kinakailangan gipitin. Mantakin nyo, pati mga senador na dati-rate, talagang tinuturing natin ng mga mini-presidents, nagigipit na nila. At nakita nyo naman kung paano kadali sa kanila manggipit ng 2 bilyar na senador. Tinira lang ang kanilang hanap buhay, ang kanilang mga negosyo. Napakatindi po talaga ng kawalang-yahaan na sa gobyerno. No? At lahat ginagawa para nga po matanggal si Inday Sara Duterte. Well, ako naman po, I go out of my way na kumalap na ganitong impormasyon. I go out of my way na magkaroon ng 3 verifikasyon. Kasi sang-ayon sa aking may bahay ng isang dating periodista, yan ang hinihingi ng kanilang mga editor, mga triple verification. So ako naman po,
Dati ko na dapat na isawalat ito hanggang hindi ko nakausap ng dalawa pang kongresista na kasama ko nung 17th Congress na nakaupo pa rin ngayon sa Kongreso. Kung totoo nga itong balitang ito, ay hindi po ako nagsalita. So, subject po yan to triple verification. Yung mga infrastructure projects ng mga kongresista, ipalalabas lamang kung sila ay boboto sa impeachment. Bukod pa po yan doon sa sinabi na ni Chis Escudero dati na yung mga ayuda, ibibigay lang yan sa mga congressman na lalagda sa impeachment. So mga kababayan ha, etong dahilan kung bakit tayo wag magkampante at umasa lang sa eleksyon ni Inday Sara Duterte. Ulitin ko po, habang nakaupo ang mga Marcos, hindi nila papayagang manalo si Inday Sara Duterte. Dadayain yan o sisiguraduhin na hindi makatakbo si Inday Sara Duterte sa 2028. Kaya nga po, kinakailangan ngayon na tayo kumilos para mag-people power laban dyan kay Marcos. Hindi po illegal ang people power. Kinikilala nga po natin yan sa ating saligang batas dahil sa ating kasaysayan na nung minsan sinipa na natin ang mga hinayupaks na Marcos Sr. na ngayon dahil nga tayo nabudol, ibinalik na naman. Kinakailangan sipain natin sila, i-people power natin sila bago mag-2028 dahil yun lang ang tanging pamamaraan para makatakbo si Inday Sara bilang isang presidente at mahalal sa isang malinis na halalan. At ngayon, nakikita na natin na kabahagi talaga itong impeachment at paggamit ng pondo ng bayan para masigurado na matanggal sa pwesto si Inday Sara Duterte, makasuhan ng kasong kriminal na pinangako ni Boying Remulla na kung siya itatalagang ombudsman, ang gagawin niya, sisiguraduhin niya na makukonvict niya, mapapakulong niya si Inday Sara Duterte at hindi na makakatakbo bilang presidente. Papayag ba kayo? Na as early as now, wala na tayong pag-asa sa 2028 dahil gugurgurin nila si Inday Sara kung hindi man physically gugurgurin sa larangan ng politika. Huwag na po kayong pumayag. Ngayon pa lang po, manindigan tayo, nag-people power na tayo. Ang susunod na pagtipon-tipon po, ang na-announce na namin sa Facebook, March 11. Ipakita po ninyo ang galit ninyo. Yung last naman na February 25, mga dilawan, ayaw nilang mag-down with Marcos resign. So, walang katuturan yun. Ewan ba kung anong nangyari dyan sa apo ni Cory Aquino? Mukhang, ewan ko ba, mukhang meron atang kakulangan sa pag-iisip yan na imbis na kampihan yung kumampi sa kanyang lola na mga Duterte ng Davao noong 1986 sa kinakampihan, yung pumatay sa kanyang lolo na si Noynoy Aquino, ang mga Marcoses. Hello! Kayo naman po ay magbasa ng inyong kasaysayan at huwag kayong kaing suka. Kakahiya kayo, mga apo pa naman kayo, no? Kinalimutan nyo na ang sakripisyo ni Noynoy Aquino na ibinigay ang buhay, kinuha ni Marcos at ngayon nakipagsabwatan kayo sa pwersa ng Marcos at ayaw yung sabihing aus Marcos, mga hilo. Anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Hanggang sa muli natin pagkikita, ito po ang inyong Spoksang Bayan nagsasabi, laban lang Pilipinas, malapit na ang ating pagtagumpay. I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Sino pong mga kinamusta niya sa pamilya? Mga apo. Oo, yung pinaka-namimiss niya. What about the performance of your vice mayor na apo din? Yeah, ma'am. Ay, tatawid pa pala tayo. Wait lang. Teka lang po. Sorry. Sir, what about the performance of your vice mayor na apo din niya? Was that No, just ask about Davao in general. How is it? Sabi ko, wala, it's okay. Relatively, could be better than anywhere else in the Philippines. So, yun. Sir, what about the Marcos administration, yung feud with your family? Was that also brought up? No, kasi wala eh. Wala na kaming pinag-usapang ganun. All we talked about was the midterm elections and the results of the midterm elections. So that says it all. Parang nandun na yung lahat ng kailangan mong malaman about the Marcos administration because they did not win in Davao and they put so much money invested so much in Davao City. So that says a lot already. He's not yet looking at the 2028. Wala kaming pinag-usapan na ganun ngayon. Maybe tomorrow, maybe some other day, but
Today, wala, I'm just happy to see him again. And what was your impression? Pumayat ba? Of course, lahat naman siguro pag ikaw nilagay sa detention unit, you'll get depressed, you don't want to eat the food because wala kang gana. Hindi pa rin siya I think that's naka-adjust. natural for everyone, huh? Hindi pa rin siya naka-adjust sa food here. It's not the food, it's the situation that he's in. Sir, what about birthday plans? 81st birthday malapit na. March Napag-usapan? 28. No? Kayo po, wala po kayong pinaplano for him? Perhaps the whole family gathering here for the 81st? And the Wala. supporters. We don't even celebrate our own birthdays. Because of what happened? No. Not No, anymore. because it's just in the family. It's just a practice. Yeah. Ganun lang, sir. Hindi siya parang nakagisnan. Hindi ko alam eh. Parang But I really don't know. You just don't see the need for it. Ako, Mayor, were you able to talk about the decision of your sister? wala. Wala. So paano ang sir, parang arrangement with the family? Paano po ang inyong rotation din dito? Depende. Ako, less likely na Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Ibig Hugalbot tungkol ito sa nangyayari ngayon na deliberation sa Committee on Justice. Tinatalakay nila yung mga impeachment cases na file laban kay BP Sara. Ito. Do I have a hearing problem? Para kasing ginigisa ni Rufus Rodriguez at Lordan Suwan si Dilima sa House Justice Committee hearing on BP Sara's impeachment. Wow! Parang good news ito Taga Cagayan de Oro itong dalawang ito. Si Congressman Rufus Rodriguez, hindi siya pumirma sa unang impeachment case laban kay BP Sara. Ito naman si Lordan Suwan, pumirma. Nung una, kaya lang, grabing batikos na natanggap niya. Siguro, he has learned his lessons. So ngayon, ginigisa nila. I'm not sure kung ginigisa dahil hindi ako nakinig Binasa ko lang. Ang gusto kasi ni Congresswoman Dilima, ituloy na, impeach na si BP Sara. Dinideliberate nila ngayon yung sufficiency in substance. Yung third and fourth impeachment complaint. Yung apat man na impeachment complaint yan, i-review natin Yung una, yung ipinail ng Makabayan Black, na ibasura na dahil lumabag sa 1-year bar rule. Yung pangalawa, winidraw ng mga dilawan kakamping. So itong dalawa na lang, third and fourth impeachment complaint na lang. So kahapon, napagbutuhan na, pasado na ito sa sufficiency and inform. Ngayon, ang pagbubutuhan mamaya, is it sufficient in substance? So, ang mga na-monitor ko, itong si Congressman Bong Sontay ng 4th District of Quezon City, ang kanyang point of view is dapat kung ano yung pamantayan natin noon sa mga impeachment cases kay Pangulong Marcos Jr., the same na standard ang isunod natin ngayon. Kasi nga, hindi nakalusot yung mga impeachment cases laban kay Pangulong Marcos dahil mataas yung standard. Kuha lang mga ebidensya, mga general statements lang, mga ganun. Kaya basura. So sabi ni Congressman Sontay, dapat ganun din ang hanapin natin ngayon. Kung mga general allegations lang, walang laman yan. Iparehas natin ang standard. Kaya, ayan, mainit na debatihan ngayon. And nakakatuwa, akala ko si Congressman Sontay lang ang tumatayo para kay BP. I hope this is true. Nagtulungan na, nagsama na Congressman Rufus Rodriguez and Congressman Lordan Suwan. Mabuhay po kayo, mga kongresista ng Cagayan de Oro City. Itong si Suwan kasi, pro Duterte nung una
mga diehard Duterte supporters nung una. Ito lang, panahon ni Martin Romualdez, sabi niya, kailangan natin ng pundo baka ngayon, wala ng pundo. Ay, nako, basa tayo sa mga comments, ha. Yan. Cha Asibedo, yan, bawi na, kay Dole na ang 2028. Yan. Baka mautak itong si Suwan And by the way, abogado ito Baka nagising na. Go, Congressman Suwan. May pagkakataon pa. Hindi ka na matutulungan ni kung sinong kwan. I think nakalawang term na. May third term pa. Isipin nyo, Congressman Suwan, third termer. Pag tama ang pili nyo ngayon, mananalo kayo sa third run ninyo sa 2028. Sige. Eric Alinsob, nag-alay street boys na yung iba. Bumaliktad na ba? Kalo ng good yan, Suwan. Kabalo ka, mahal namo silang mga Duterte. Dire sa CDO, mao para mudaog ka otro, bahalag magbalimbing. Ayaw lang yun, dauton si BP Sara. Good job. Sabi, bahala kang magbalimbing, Congressman Suwan, balimbing ka na. Mananalo ka sa next election. Mahal namin si BP Sara dito sa Cagayan de Oro. Yes, maraming nagmamahal sa mga Duterte. Of course, not only in Cagayan de Oro, kundi buong Mindanao. Maalala ko nung midterm election. Davao Region and Region 10, which is part of Cagayan de Oro, 12 candidates ng PDP Laban pasok sa Magic 12. Walang nakapasok na alyansa. Davao Region and Region 10. Kaya dito mo makikita ang lakas ng mga Duterte itong Region 10. Ang Region 10 po is Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, and Bukidnon, and Camiguin. Yan, 5 yan. Malakas po ang mga Duterte dito. Sige, salamat. Alisa Gusiad, si Suwan paling-paling mana. Bahala nang magpaling-paling. Bahala na. Yetbo Ayatoga, lol, paipal na si Ropos. Pariyagod atong speech about sa hindi hindi paipal si Congressman Ropos. Very consistent ito. Hindi siya pumirma sa first impeachment complaint laban kay BP Sara. Roel Cornea, redemption. ER Benedicto, di ba si Suwan proud kayo may pirma sa impeachment ni BP Sara last year? Banat, taga CDO para iboto. Balimbing na si Suwan. Nagsipag tamblingan na ba? Really sir, nag-sign man na og impeachment ni Boy Tampore Suwan impeachment. It sounds like. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Mr. J. Sonsa. Sabi lang niya, magandang gabi, bayang. Sabay post ang isang litrato. Mababasa dyan, St. Luke's Medical Center Emergency Room. Okay? Tapos yung mga nakaitim na mga lalaki na nakikita nyo dyan, may marka sa kanilang uniforme, SWAT. Well, kitang-kitang mga baril, Parang may sakyanan pa dito na armored car ba ito? So, ang tanong ngayon is, sino yung dinala sa St. Luke's Hospital na binabantayan ng mga SWAT members? Dalawa lang yan. Sa opinion ko lang ito, I might be wrong. Either mataas na opisyal ng police or military.
na kailangan siya ng security kasi alam mo naman may mga kalaban ng ano. So dapat i-secure nila yung mataas na general ba yan or mataas na opisyal ng gobyerno na kailangan mong bantayan, hindi lang bantayan sa kalaban ng bayan o mas importanteng bantayan na hindi malaman na na-hospital siya. Parang may itinatago ba? Lalo na ang mga paparazzi, mga media. Yun lang ang hingin ko dyan. Kasi Bonifacio Global City, tahimik naman dyan. May mga wala akong masyadong nababalita ang kaguluhan na nangyayari. Halos wala eh. Kasi nasa sentro ka ng syudad. Tourist attraction yan, Bonifacio, mga mayayaman nandyan yan. So walang gulo. So the fact na makakita ka ng SWAT, hindi lang ordinaryong pulis yan. They are the best of the best kung SWAT sa urban operations yan. Kung yung SAF naman, Special Action Forces, yan. Anywhere yan, pambundok, pang ano. So, itong dalawa na ito, SAF at saka SWAT, sila yung mga pinaka-the best sa ating kapulisan. So, kung i-deploy mo ang SWAT sa palibot ng isang hospital, there must be somebody inside na napakataas ang posisyon niya sa gobyerno na binabantayan nila. Kaya ang tanong, sino? I don't know. Basa tayo sa mga comments. Sabi ni Sharon Rose Dasira, if welcome siya sa St. Luke, di more, and waiting na rin si St. Peter, kaning tawhana. So, from St. Luke's to St. Peter na ba yan? Huwag naman sana. Mylene Alvarez Valentino, condolence, sana magkatotoo na ang wish. Kaninong wish? Wish na naman ni Cara David. Huwag naman. Kung sino man yung pasyente dyan, nandalangin ko, gumaling siya. At makapagsilbi pa sa tambayan at mabawi kung anong dapat niyang bawin. Gogong Batan, ipagdasal na lang sana natin ang wish ni Cara. Huwag naman, please, please. MG S. Obkay, malapit na tayo magparty-party nito. Yay! Ano ba yan? May pumanaw, kapwa mo Pilipino, tapos magparty-party ka. Sobra naman yan siguro. O, maalala ko tuloy yung si late Congressman ako, first time na nakasaksi ako na namatay na nga ang kababayan natin. Dapat makidalamhati. Kaya lang maraming nagsaya. Daming natuwa. Kaya ano na yun, extreme na yun. Kaya ako, lesson learned ko na lang ito. Ano bang legacy maiwan ko sa mundong ito? Pag namatay ba ako, marami bang makikiramay? May nabasa akong article. Saan ko nabasa ito? Daily Bread man siguro. Mayroong isang pastor nagpunta sa isang lugar sa States, small town lang. Nagtaka siya dahil may living procession ba yun, ang daming tao. As in. So, ang pumasok sa utak ng visiting pastor, somebody from the town, mayor ba, top government official, military official ba. So, bumaba siya, tinanong niya, sino ba ang pumanaw na top government official natin na halos lahat ng taong bayan nakikiramay. Sabi ng mga tao, no, he's not connected at all with government. Ano lang siya, ordinaryong residente dito
na maraming natulungan. Kaya nagluluksa ang buong bayan para ipakita ang pasasalamat sa kanyang buhay. Wow. Natouch ko doon kaya ako, ang aking wish pag ako'y pumanaw na, yung maalala nila ko kung akong nagawa. Ang guiding principle ko dyan is ganito na lamang kito, tinyente pa lang ako, 1988 man siguro, 87, 88. Tinuruan ako ng isang pastor, isang quotation lang. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Tumatak sa isip ko yun. Kaya ngayon, nasa last 2 minutes na ako sa buhay ko. Lahat ng ginagawa ko, I'm doing it for God. Kaya ito, vlogging journey. Yung ating income,